Magandang umaga mga kasambahay. This is Dr. Steph Supan for another episode of Women's Health. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay tungkol sa gastrointestinal health in women. May mga kondisyon na natatangi sa mga babae na maaaring makaapekto sa kanilang gastrointestinal health. Ang pinakauna dito ay ang kanilang hormones. May mga certain times sa cycle ng isang babae na nagbabago ang kanilang hormones na maaaring makaapekto sa kanilang function ng gastrointestinal. Ang una dito ay ang menstruation. May mga babae na kasama sa kanilang PMS o premenstrual syndrome na nag-iiba ang kanilang pagdumi, maaaring constipated or maaaring dumudumi sila ng mas malabnaw. Ang mga babaeng buntis naman ay nagkakaroon din ng gastrointestinal changes. Karamihan sa kanila ay constipated, ngunit may iba na nag-alternate between constipation at LBM. Ang childbirth ay maaari ding makaapekto sa gastrointestinal health ng isang babae. During menopause naman, nagbabago din ang kanyang hormones kaya madalas ay nakakaramdam sila ng bloatedness or indigestion. Ang mga sintomas na ito ay maaaring natural lamang na dahil sa kanilang mga hormonal changes or maaari din naman itong maging senyales ng iba pang mga sakit. Ang mga babaeng may gynecologic tumors ay mas susceptible din sa mga colorectal diseases. Ang colorectal screening ay nagsisimula at 50 years old kagaya din sa mga lalaki. At ang pinaka-basic test ay colonoscopy. Ang colonoscopy ay karaniwang mas mahirap gawin sa mga kababaihan dahil sa kanilang anatomic difference sa mga lalaki. Ang kanilang pelvis ay mas malalim at ang kanilang mga pelvic flexures ay mas tight. Karaniwan ding nagkakaroon ng pelvic surgeries or cesarean sections ang mga babae na maaaring mag-cause ng adhesions o pagkakaroon ng dikit sa bituka. Pero napaka-importante ng colon screening sa mga babae dahil may mga sakit na mas prevalent sa babae kagaya ng irritable bowel syndrome or dyspepsia. Ang colonoscopy ay importante para ma-detect ang mga colon polyps or colon cancer. Ang karaniwang pinupuntahan ng mga kababaihan ay ang kanilang gynecologist. So kung sila ay may mga gastrointestinal symptoms, maaari din nila itong sabihin sa kanilang gynecologist para ma-differentiate kung ito ay hormonal o natural lang sa kanila or kung dapat na silang i-refer sa isang gastroenterologist. Ayan mga kasambahay, sana ay may natutunan kayo ngayong umaga tungkol sa colon health ng mga kababaihan. Hanggang sa susunod na linggo po, this is Dr. Steph Supan for Women's Health.